Hello people! Welcome and welcome back to our channel. At ayan nga mga cravings for today's video. Ito nga ang ating vlog number 2 dito sa Sidlingan at ngayong araw nga ay i-QC natin ito. Ito yung mga siling panigang na pinakita ko dun sa last week. Hindi naman sa last, yung sa Sidling vlog ko. Ganun, mga cravings vlog namin. So ito nga, kaya ang purpose ng i-QC natin ay tatanggalin natin yung mga walang tumubo. Dito sa isang tray na to, meron kasing hindi tumubo. Meron din naman yung maliliit. Meron naman yung sobrang laki. So, pagsasama-samahin natin kung saan sila nabibilang, ganon. So, ayan, tulad yan. Tuturo ko sa inyo paano tanggalin. Kailangan meron kayong panundot. Pinakita ko na kahit ano naman yun. Susundutin nyo lang sa ilalim. Ayun, oh. Basta yung kakasya sa butas ng ilalim ng tray. So, ito, i-shoot na lang natin yan dito sa ating sako. Iipunin natin yan at pwede pa nating magamit yun. Tataniman natin naman ng pagka malalaki na yung ating seedling, pwede natin din ibenta yung seedling bag na itatanim isa-isa. Ganon. Binibenta rin naman ni Jowa yan. 25 pesos ang isa. Pagka yung mga na yun, yung matured na mga seedlings. So, ito na yung ugat niya. Ganyan na yun. Pwede mo lang yan i-transfer. At ayun na, excuse me po, na-ching na po si Jowa. So, ayan. Ganun lang naman yung gagawin ng baby. So, ayan. Ewan ko ba kung ano pang ginagawa na lola nyo dyan. Pinapakita pang mabuti kung anong ano dito. So, ayan. Pagkayari niyan, syempre, ano ba ang gagawin? Papakita ko pa sa inyo yung ginagawa ni Jowa. So, ayan nga. Yan yung ginagawa namin ni Jowa. Konti lang naman yung i-QC namin yan kasi konti lang naman tong variety na ito. Ayan, kaso nga lang kakaunti tumubo. Ayun, no? So, tinatanggal niya yung mga lupa na excess na lupa. Excess ba yun? Walang nabuhay na seed seed. So, ayan, ito na nga. Diyan namin nilalagay lahat ng mga lupang sobra. Pagkayari niyan, syempre, saka namin bibilangin yung number of trays kung ilan yung pagsama-sama na namin at ayan na nga. Ayan, kompleto na yung mga cravings. Pwede na siyang ibenta. Pero pag matured na, saka lang namin siya dinidispose. Pag hindi pa, tulad nito, hindi pa to matured. So, hindi pa yan pwede. So, andito yun sa loob nito yung mga matured na seedlings. Ayan sila lahat. Yun, mga maliliit pa yan, di pa yun natubo pa lang yung iba. Yung ibang mga nakikita yung mga greens, ayan na yung mga matured, yung matatangkad. Yung mga talong, siling panigang, siling bilog. Ano ba yung sasabi ng lola nyo? Siling pula, ganon. Ano ba yan? May 3 variety kami ng siling panigang, tapos isang variety ng siling Taiwan, yung maanghang. At variety ng talong namin dito, meron kami 5 variety ng talong. 2 haba. At 2 bilog, diba? Ano naging 5? 4 lang. At pag-hearing nga namin mag-QC, ito na nga hapon ng lubog na ang araw, konting sinag na lang ang natatanaw. Nagpataba na kami kasi na yan, mga cravings, 5:30 na ng hapon yun. 5:30 pwede na mga cravings magpataba. So ito, pinapatabaan namin dyan ay siling panigang, isang variety ng siling panigang. So, ayan. Pagyari ng patabaan na ganun, kailangan natin yung banlawang mabuti. Dahil kapag hindi natin binanlawang mabuti yan, ang tendency masusunog yung dahon niya. So, ganyan. Banlawan mabuti hanggang sa mawala yung Okay lang na medyo dumapa siya ng konti kasi tatayo din naman yan eventually. Diba? Kailangan lang mahugasan lahat yung patabang na punta sa dahon niya dahil nga manipis yung dahon ng sili kaya mabilis siyang masunog, magsa-sunburn siya ganon dahil sobrang init na ng panahon ngayon tapos mainit pa yung pataba, so kawawa naman yung ating seedlings pagka ganon. So kailangan yung banlawang mabuti. Ngayon doble banlaw yung gagawin namin dyan. Pagyaring mabanlawan yan, bukas ng umaga, bago sumikat ang araw mabanlawan natin siya uli ng slight. Hindi na kasing tindi ng pagbabanlaw ng kayayari lang patabaan. Pagyari kasi patabaan yung patatagalin muna natin yan ng minimum ng 5 minutes paanohin muna natin bago banlawan. Hindi naman gustong pagkabuhos ng pataba, ibabanlawan nyo agad, hindi din tatalab yun. Kailangan magpalipas muna kayo kahit at least 5 minutes.
bago nyo siya sundan ng banlaw, ganon. At ito na nga si Starkel, ang aming bagong-bagong babies dito, mga fur babies namin dito yan sa sidlingan ng aming future tigabantay. At ayan na nga po ang Starkel. Ayan, at ang isa naman po ay si Django. Ayan si Django. At magluluto na nga ako ng aming hapunan. Ito na ngayon mga ka-cravings. Meron tayo ditong puso ng saging. Nahiwa na. So, ayan. Isang mangkok lang siya maliit. Meron ako ditong bawang sibuyas at siling Taiwan. Ang hot pepper. Red hot. Ano na ba? Kasi sabi ng lola nyo. At ayan na meron tayo ditong mantika. Pinainit ko na at nilagay na ang gigisahin. At pag medyo susunog ng ganyan, lagay nyo na ang puso ng saging. So, pag nailagay nyo ng ganyan, hahaluin nyo ng kaunti at bahagya. Kasi nga, ay sobrang lakas naman ng ng apoy ng aking kalan. Kaya medyo nasusunog na. Pero sakto lang, hindi naman sunog. Nag-brown na lang, ganon yung bawang. So, ngayon, pagka nagisa-gisa ng ganyan, lalagyan nyo siya ng toyo. O ang soy sauce. Kaya na bahala magtansya kung gaano kadaming ilalagay nyo. Tapos, lalagyan natin ng pamintang durog. Yung black pepper powder, yung halos powder na siya, hindi yung crack, yung powder na talaga. Tapos haluin nyo lang, hindi na ako maglalagay dito ng betchin o na kahit na anong umami kasi malinamnam na yung toyo. Kaya hindi na kailangan maglagay pa ng betchin. So ayan, nilagyan ko lang yan ng konting tubig, siguro mga 4 tablespoon. Tapos pag na-try na yun, lalagyan ko na siya ng ating suka o ang vinegar. Yan, ang nilagay kong vinegar yan, may nilaglag na sili kasi nga ito ay ang fermented chili natin sa vinegar. O ayan, o ang burong sili, artem sa Ilocano ang tawag dyan. So ayan, yun yung nilagay ko para mas mabango at pakukuluin na nga hanggang sa matuyo na yung sabaw at magmantika na yung ilalim niya. Hindi ka na lang yung matitira. At ayun na nga, okay na, kainan na, masarap ito mga cravings, i-try nyo na. Hanggang dito na nga naman ka-cravings. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, like and subscribe.